Isang malaking kagalakan na muli po tayo po ay narito upang patuloy na tayo po ay mag-aral at malaman po natin ang mga bagay na hindi pa po natin alam about the Word of God. At muli po ay patuloy na tayo po ay dadako ngayon sa pagbubulay-bulay at pagninilay-lilay ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Sige po, minsan pa nga po tayong yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, muli sa oras na ito, Father God. Salamat, Panginoon, O God, sapagkat tunay nga po, Lord, na walang naging hadlang, Panginoon. Muli po, O God, narito po kami sa Pamilya de Juan, Panginoon, kasama po ang aming ibang mga kapatid, na patuloy niyo po kaming pangunahan. Sama-sama po kami na nagpapakumbaba, O God, upang patuloy po, Lord, na kami po, Lord, Panginoon, ay patuloy po, Lord, humihingi, Lord, ng biyaya at habag sa inyo, Panginoon, O God. Patuloy niyo pong pagpalain, i-bless, O God, Lord, ang aming pong pag-aaral ng inyong salita at patuloy po ito po itimo niyo po ng malalim sa aming mga puso at isipan at ito po maging daan, Panginoon, O God, upang patuloy ang bawat isa po sa amin ay patuloy po maging tapat na sumusunod, naglilingkod sa inyo at nagbibigay ng parangal at kapurihan. Salamat po, Lord. Muli po sa inyo po namin ibinabalik ang pinangmata sa papurit pa. Salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. At yung aming sa ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Okay mga kapatid, sa oras na ito ay napakahalaga po na sa buhay ng isang tao ay tunay nga po na tayo po ay kahit gaano ka-hectic ang ating pong schedule, kahit gaano po tayo ka-busy, napakahalaga po na ano man po yung ating pong sitwasyon sa buhay, ay napakahalaga po na ang maging laman ng puso't isip natin, una sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Ito po yung nais na makita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao, lalo't higit yung mga taong nagkaroon po ng tamang relasyon at pananampalataya sa Panginoon. Na makita niya po na tayo po talaga ay laging uhaw, laging sabik, laging excited, at laging ang laman ng puso't isip natin ay ang ating Panginoon Diyos. Pero sa oras na ito, ang aking pong topic na isi-share ngayon sa inyo ay may pamagat po na sino ang nasa puso't isip ng Diyos. Yan po yung nais ko po na ibahagi ngayon sa inyo sa gabing ito. Sino nga ba ang tunay na nasa puso at isip ng Diyos? Kaya po sa oras na ito, ito po'y aalamin po natin sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sa pamamagitan po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Aalamin natin kung sino po talaga ang nasa puso at isip ng Diyos. Okay, sabi po dito sa Aklat ng Awit, chapter 8, verse 4. Sabi po diyan, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? So makikita po natin na ang Diyos po talaga, instead po na mag-focus sa maraming bagay, instead po na pagpokusan ng kanyang kaisa-isang bugtong na anak, instead po na pagpokusan ng napakaraming bagay sa universe, sa ilalim ng lupa, sa kalawakan, at sa ibabaw ng lupa, pero makikita po natin, sabi po ng Awit chapter 8 verse 4, ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Sino nga ba tayo sa harap ng Diyos para laging alalahanin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Sino nga ba tayo para tayo bigyan ng matinding pagkalinga ng Diyos? Kaya makikita po natin ang binabanggit po ng aklat ng Awit chapter 8 verse 4 na napakahalaga ng bawat isang taong nilikha niya sa kanyang harapan. Lagi tayong nasa puso at isip ng Diyos. Hindi po tayo nawawaglit. Kaya nga po makikita po natin kahit paulit-ulit po nagkasala ang kanyang bayan, kahit paulit-ulit po nagkakasala at sumusuway sa kanyang utos ang bansang Israel o ang mga Israelita, at nadamay na rin po yung maraming lahi, pero kahit kailan patuloy pa rin po niyang binibigyan ng pagkakataon ang mga taong ito para muling manumbalik sa Diyos. Hanggang sa dumating na nga po, sukdulan po kasamaan ng tao sa buong mundo. Pero
sa ganun pa rin pong pagkakataon, hindi pa rin po nawaglit sa isip at puso ng Diyos ang kanyang mga taong nilikha, kasama tayo doon. Kaya nga po, isinugo niya ang kanyang kaisa isang anak upang mamatay sa isang kamatayang walang katulad at walang kaparis, upang sa bawat isang taong sasampalataya at mananalig sa ating Panginoon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kapatawaran. Kaya ito po'y isang napakalaking ebidensya na hindi tayo nawaglit sa puso at isip ng Diyos. Kahit patuloy up to next generation, ang mga tao ay patuloy pong naging masuwayin. Pero makikita po natin, lagi pong laman ng puso at isip ng Diyos ang bawat isang tao. Lalo't higit sa ating kapanahunan, ang mga taong tunay na sumampalataya at nagbalik loob sa Kanya at patuloy pong sumusunod ng buong katapatan. Lalo't higit, ito yung mga taong ito, hindi mawawala sa puso at isip ng Diyos. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak. Itong mga anak niya na nanalig at sumampalataya sa Panginoong Hesus ay itinuring po niyang anak. Kaya sabi po ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus ay pinagkalooban niyang maging anak ng Diyos. Pero ano po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak? Sabi po ng Isaiah chapter 46 verse 4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda na. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Makikita po natin kapag ang isang tao ang kinilala niyang Diyos ay ang ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kapag ang isang tao ay kinilala niyang Panginoon ay ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Ang pangako ng Diyos, iingatan niya tayo hanggang sa pumuti yung ating buhok. Hanggang sa ating pagtanda, yung guidance and protection ng Diyos ay ipinangako ng Diyos. At ang sabi pa po niya, kayo'y nilikha ko, tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kaya makikita po natin dito talaga na laging laman ng puso at isip ng Diyos ang bawat isang taong tunay na sumampalataya at sumusunod sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakapalad po ng bawat isang tao na talagang mula nung makilala niya, tanggapin niya ang ating Panginoon at patuloy po niya talagang binibigyan ng karangalan, kapurihan at sinusunod po ng buong katapatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Mararanasan po ng bawat isa po sa atin ang pag-iingat, ang gabay at patnubay ng ating Panginoon Diyos hanggang sa ating pagtanda. Praise God! Sino pong tao ang mangangako sa iyo na hanggang sa ikaw ay pumuti ang iyong buhok, iingatan ka niya, gagabayan ka niya, tutulungan ka niya, susuportahan ka niya? Bibihira po mga taong ganyan na meron pong isang salita na mangangako na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Sapagkat ang tao po ay madalas nanghihinawa, tinatabangan. Pero ang Diyos, siya po ang may sabi, hanggang sa pumuti ang iyong buhok, ako ang iyong Diyos, natutulong sa iyo, mag-iingat sa iyo. Di kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan po ang napakasarap na panghawakan sa ating Panginoon Diyos na nakilala, sinasamba, pinaglilingkuran, pinararangalan kung bakit gumagawa po tayo ng mga bagay na hindi para sa atin kundi para sa Diyos. Kung bakit po tayo sumusunod at nagbibigay ng effort o anumang bagay na meron tayo hindi para sa kanino pa man kundi para sa Diyos. Sapagkat worth it po na dapat ito natin gawin sapagkat ang kanyang pangako ay napakatindi. Ano po? Meron bang inang kayang lumipot sa kanyang anak? At ito po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tunay na anak. Ang tanong po, meron bang inang kayang limutin ang kanyang anak? Meron po ba? Meron bang magulang na kayang limutin ang kanyang anak? Meron po. Bisan niya po, kapapanganak pa lang. Kaluluwal pa lang ng kanyang sanggol ay, kumbaga po ay ipinamimigay na. Di po ba?
Meron pa nga pong nabalita, iniiwanan lang sa isang lugar. Di po ba? Eh yung lumimot pa kaya. Kumbaga po talagang, sabi nga po ay, kakaiba ang pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Pero merong mga inang kayang limutin, kayang baliwalain yung kanyang anak na isinilang. Pero dito po, sabi po ng Isaiah chapter 49 verse 15, sabi ng Diyos, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Praise God. Kaya makikita po natin, sabi po ng Diyos sa kanyang salita, sa Isaiah chapter 49 verse 15, kung meron mang inang kayang lumimot sa kanyang anak, pero akong inyong Diyos, hindi ko kayo kayang limutin kahit saglit. Kaya po yung ating topic about sino ang laman ng puso at isip ng Diyos. Ikaw yun, kapatid. Tayo po yun. Tayo po yung nakumilala sa ating Panginoon. Tayo po yung sumampalataya sa ating Panginoon. Tayo po yung sumusunod sa ating Panginoon na siya po ang may sabi in the book of Isaiah chapter 49 verse 15. Hindi tayo kayang limutin ng Diyos kahit saglit. Praise God. Kaya napakapalad po ng bawat isa po sa atin na sumasamba, naglilingkod, kumilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit na hindi nakikita. At tinanggap nating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Diyos natin na kinilala at pinaglilingkuran, pinapupurihan, ang Diyos nating binibigyan ng oras, panahon, sakripisyo, paglilingkod, at anumang meron tayo, ay ibinabalik natin sa Diyos. Lahat po ito ay kung tutuusin ay kulang pa, sapagkat ang kabutihan ng Diyos na Kanyang gagawin sa atin ay hindi kayang sukatin. Sapagkat tayo po'y hindi kayang limutin. Tayo po'y hindi kayang pabayaan ng Diyos hanggang sa pumuti yung ating buhok. Ang pangako ng Diyos hanggang sa ating pagtanda, sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo, at hindi tayo kayang limutin kahit saglit, kahit sandali. Pero nakalulungkot, marami mga tao nakakilala sa Panginoon, nakakalimutan ng Diyos. Sa mga panahon na meron siyang pinagdadaanan, sa mga panahon na dumadaan siya sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon, nakakalimutan ng Diyos, kinu-question ng Diyos, nagagalit sa Diyos, sinusumbatan ng Diyos. Pero ang Diyos, kahit gaano karumi kalaki ang ating nagawang kasalanan at paulit-ulit natin nalapastangan ang Diyos noong araw o magpahanggang ngayon, ang pangako ng Diyos, hindi ko kayo kayang limutin. Kahit saglit, kayo patuloy kong aalalahanin, kayo patuloy kong tutulungan, kayo patuloy kong sasamahan. Ganyan kabuti ang Diyos na ating sinasamba at pinararangalan, mga kapatid. Napakapalad po natin. Ano po ang sabi, bakit hindi tayo kayang malimot ng Diyos? Sabi po ng Isaiah 49 verse 16, sabi niya po rito, Jerusalem. Yung tinutukoy pong Jerusalem dito, ito po yung mga Israelita na pinakamamahal niyang lahi. Ito pong mga Israelitang ito. Ito po yung tinutukoy niyang Jerusalem na kanyang mga unang anak sa ulumang tipan sa panahon ng mga propeta. Na kahit matitigas ang ulo, kahit sumamba sa mga Diyos-Diyosan, na impluwensyahan sila ng ibang lahi, kahit tinalikuran siya ng mga Israelitang ito, kahit paulit-ulit siyang sinusuway ng mga Israelitang ito, pero sabi po ng Diyos sa mga Israelita, hinding-hindi kita malilimutan, pangalan mo'y nakaukit sa aking palad. Naka-engrave, nakaukit sa palad ng Diyos ang pangalan ng bawat isang pinakamamahal niyang mga anak, at yan ang mga unang Israelita. At tayo po yung bagong Israelita sa harap ng Diyos. Ephesians chapter 1 verse 13, ang sinumang tumanggap at nanalig sa Panginoon, tayo yung bagong bayan ng Diyos.
Kaya paano tayong malilimot ng Diyos, mga kapatid? Tayo pala ay nakaukit ang ating mga pangalan sa palad ng Diyos. Kahit tayo po ay naging masuwayin, kahit tayo po ay naging makasalanan, kahit tayo po ay patuloy pong binabaliwala natin ng Diyos, pero tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtalikod sa kasalanan at pagsampalataya at pagtanggap kay Kristo Jesus na napako sa krus, tayo po ay pinagkaloobang maging anak ng Diyos. At dahil po tayo ngayon ay anak ng Diyos, nakaukit sa palad ng Diyos ang ating mga pangalan na hindi tayo kayang limutin. Kaya mga kapatid, ito po yung mensahe ngayong gabi na nakita po natin, naunawaan po natin na tayo pala ay laging nasa puso at isip ng Diyos. Punta po ako sa application. Sabi po rito, number 1, kung laging nasa puso't isip tayo ng Diyos, dapat siya rin ang laging nasa puso at isip natin. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na napakabuti, laging laman tayo ng puso't isip niya, karapat-dapat lang na siya rin lagi ang maging laman ng puso at isip natin. Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, dahil siya ang laging laman ng puso't isip natin, dahil siya ang unang may laman ng puso't isip tayo sa harapan ng Diyos, karapat-dapat lang na ibalik natin sa Diyos na siya rin ang laging maging laman ng puso't isip natin. Kaya walang anak ng Diyos na manlalamig, manlulupaypay at tatalikod sa Panginoon kung laging ang laman ng puso at isip natin ay ang ating Panginoon Diyos. Ikalawa, kung hindi tayo kayang limutin ng Diyos, dapat hindi rin natin siya kayang limutin. Ang Diyos ang may sabi, hanggang sa pumuti ang inyong buhok, hanggang sa inyong pagtanda, hindi ko kayo kayang limutin. Sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aking palad. Kung gayon, kung mismong ang Diyos ay hindi kayang lumimot sa atin, dapat lang ng bawat isa po sa atin na tinawag, nakakilala sa ating Panginoon Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay, dapat hindi natin kakalimutan, tatalikuran ang ating Panginoon Diyos. Sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat kung ano man ang meron tayo. Buhay natin, pagkain natin, sikat ng araw, ang hangin kung bakit tayo nabubuhay, ang malinis na tubig, kung bakit tayo may mga blessing, kung bakit marami tayong na-achieve sa buhay, wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat ng yan na meron tayo at tatanggapin pa po natin, lahat yan ay biyaya mula sa Diyos. Kaya paano po nating lilimutin ang Diyos sa ating buhay? Na dumating isang araw sa ating buhay, maging matagumpay man tayo man ay talagang maging mag-prosper sa buhay. Ano man ang maranasan natin sa buhay, paano nating malilimot ang Diyos kung maiintindihan ng bawat isa po sa atin lahat ng ating meron ngayon. Lahat ng ating naabot sa buhay, kung atin lang pong mauunawaan, dahil ito ay mula sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Even po yung ating pong kalusugan, kung bakit tayo walang sakit, kung bakit tayo patuloy pong mayroong lakas, mayroong buhay, at walang sakit na malubha, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos, sapagkat ang Diyos pa rin ang patuloy na nagbibigay sa atin ng malusog at malakas na pisikal na katawan. Kaya karapat-dapat lang, kung ang Diyos ay hindi tayo kayang limutin, dapat sa anumang sitwasyon ng ating buhay, hindi dapat nating limutin ang Diyos. Nakalulungkot sa ating henerasyon, napakaraming Kristiyano na wala pang nararating sa buhay. Nagsisimula pa lang, pero narilimutan na ang Diyos.
nakakalimutan na ang Diyos. Nakalulungkot po. Pero ang Diyos na nagsabi, hindi ko kayo kayang limutin sapagkat ang inyong mga pangalan ay nakaukit sa aking palad. Higit sa lahat, dapat tayo ang higit na hindi kayang lumimot sa Diyos. And then, ikatlo, kung nakasulat sa palad ng Diyos ang ating mga pangalan, dapat nakaukit sa ating mga puso ang pangalan ng ating Panginoon. Kung sinabi ng Diyos na nakaukit sa kanyang palad ang pangalan ng bawat isang anak niya mula noon hanggang ngayon, karapat-dapat lang ng pangalan ng ating Panginoon ay naka-engrave, nakaukit sa ating mga puso. At kapag naukit sa ating mga puso ang pangalan ng ating Panginoon, patuloy tayong mabubuhay, patuloy tayong susunod, patuloy nating ipaprioritize na parangalan, papurihan, sambahin, sundin ang buong katapatan ng ating Panginoon sapagkat nakaukit ang kanyang pangalan sa ating mga puso. Praise God! Purihin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, salamat sapagkat muli sa gabing ito ay ipinaunawa sa atin ng Diyos kung sino talaga ang nasa puso at isip niya. At wala palang iba kundi ang bawat isang tapat na sumampalataya at nanalig at sumusunod sa kanyang kalooban. Walang iba kundi tayo pong lahat.